So, hello guys, this is the reporting of Group 2 and we will discuss the gender and development. So for our introduction of the topic, we will present the presentation discuss the concept of gender and development, or which is GAD or GAT, highlighting the importance of understanding the differences between sex and gender. So in the first praise, ang i-highlight po natin is yung importance of understanding of difference between sex and genders. So, i-discuss po natin dito yung difference ng sex and gender. Yun po. And as well as recognizing gender issues and biases that affect human development. It emphasizes the role of the government workers in addressing these issues to promote inclusivity and equality. So, we will also discuss kung paano po yung government na ini-handle yung issue about this. And our next slide is about differentiating sex and gender. So, dito po natin malalaman kung ano po ba yung pinagkaiba ng sex and gender. First, we will discuss what is sex. Ano nga ba yung sex? So, hindi po yung sex na yung iniisip nyo. Pero, yung sex pa is about our pagkakalanlan, or if we female or male. Like, number 1, given at birth. So, yung sex po is natural na sa atin. Halimbawa, pinanganak tayong babae or lalaki. Number 2 is congenital and biological. So, ano nga ba yung continental? So, yung continental po is yung mga bagay na nangyayari sa'yo as a girl or as a boy. And biological is natural way or natural na sa atin. Ito ay kung tayo ay pinanganak na ganito, na babae or lalaki, kung may nararamdaman tayong iba, pero kung sino at ano tayo pinanganak, yun po yung pagkakakilanlan natin as a sex. For number 3 is the permanent, constant, even in different countries and time. So, kahit saan man mapunta tayong bansa or lugar or oras, kung pinanganak tayong babae o lalaki, yun talaga yung sex natin. So, for the next slide is, what is gender? So, gender is siguro, para sa akin, yung gender is yung kung ano yung role mo sa lipunan, kung mapababae ka man o lalaki. Like number 1, culturally and socially distracted, masculine or feminine. Number 2, it is variable, differ in societies and time. And number 3, it is variable, differ in societies and time. For the next slide, we will discuss the gender characteristics. So, i-discuss natin yung mga role and gender characteristics. First, men should be the construction worker, breadwinner or head of the family. Hard worker? Parang kaya na rin ng mga babae ngayon yan. Papatalo ba tayo mga girls? So, men have and or are high-tempered, discipline initiator, muscular. Para kaya na rin ng mga babae ngayon yan. Second, women should be manicured. The one to take care of children, want to do household like maglalaba, magluluto, maglilinis ng bahay, may hinhin. Kaya na rin ng lalaki yan, I think. Syempre, hindi papatala ang mga lalaki. So, for the next is women have and or talkative, which is totoo naman. For the next is sex characteristics. So, dito na talaga malalaman kung ano nga bang meron ang lalaki na wala ang babae, at kung anong meron ang babae na wala ang lalaki. So, dito rin malalaman na ang pinagkakaiba nila. So, for the men have semen, testicles, which totoo, wala na naman ganun yung babae. Unless, women have and or are uterus, nabubuntis, which is totoo naman. The child bearer, totoo rin. Hindi kaya ng lalaki yun. Breast can be breastfeed. Yes, of course, totoo yun. For the next slide
as workers in the government, we need to recognize that because of their different roles, women and men have different needs to develop their potentials, which is true. Kailangan natin ma-develop yung kanya-kanya natin potential or mga bagay na kaya natin, na hindi natin kaya, which is nagagawa naman natin na kung ano nagagawa ng iba is nagagawa natin. Kung ano nagagawa ng lalaki, nagagawa na natin. Sa panahon ngayon, lahat ng bagay kaya natin gawin. Basta kakayanin, basta gusto natin at kaya natin. For the next slide, we will discuss how is this system or process perpetuated through the process of socialization. Paano nga ba? For number 1, family. From birth, children are often treated different based on their sex. Like girls get dolls, boys get cars. Parents may encourage appropriate behavior, girls being nurturing, boys being tough. This reinforces traditional gender roles. So, pag sa family, tinatreated nila yung girl like kailangan ang lalaruin is pang mga pambabae lang, like Barbie, dolls, teddy bears, like then ang boys is cars. Basta yung mga palarong panlalaki. Then, yung mga magulang naman ay inaano nila yung mga anak nila na maging maayos. Na kung ano yung kung ano yung gender, kung ano yung sex nila, yun yung gagawin nila. So, giging being tough sila. Kailangan yung girls ay kailangan maalaga. Like, yung lalaki kailangan maging tawag dito, malakas, masigasig, ganun. Then, parang nasunod na rin to dahil sa yung mga traditional nila about sa gender roles. Yung kung ano yung dapat nilang gawin as a male and female. So, number 2, education. Schools may unintentionally reinforce stereotype, like teachers encourage boys in math and science more than girls, or assigning girls in caregiving roles in group activities. Textbooks and classroom dynamics often reflect gendered expectation. So, dito po daw ay ang mga guro ay mas focus sila sa boys pagdating sa math at science kaysa sa babae. Then, ang mga babae daw ay ina-assign nila sa mga caregiving like pag-aalaga or mga easy way ng ginagawa talaga ng babae. Which is, para sa atin, hindi naman, diba? Hindi naman makatarungan kasi kaya naman natin gawin yung mga kaya nilang gawin. Pero for this is, siguro ito yung mga unang mga base nila about sa girls and boys. Pero may mga ibang school na, tama, ganito, inuuna nila yung boys than girls. Number 3 is religion. Religious teachings and cultural tradition can prescribe gender-specific roles. Workplaces and laws may also reflect unequal opportunities, reinforcing stereotypes. So, ngayon rin naman kada sa religion natin, 'di ba, may specific pa rin silang babae at lalaki. Hindi pa rin sa ibang religion, hindi pa rin welcome yung mga ibang gender or gender role or sex whatever, like the girl, boy, bakla or tomboy. Hindi pa rin open sa kanila. Next slide, we will discuss what are gender issues and biases. Kung ano nga ba yung mga issues ngayon about sa gender. Dito natin malalaman kung ano nga ba yung pagkakaiba nila. These are beliefs, ideas, attitudes, behaviors, systems, or conditions that hinder individuals, whether male or female, from reaching their full potential. This is the major gender issues. For stereotyping, assigning fixed threats or roles to people based on gender. Like example, believing women should only stay at home as caregiver, or that men must always be strong and unemotional.
Dito sa stereotyping, so ito po daw yung naka-fix na, yung hindi na mababago na pagtingin sa mga gender roles, yung mga kaya nang gawin ng babae at lalaki. Katulad dito sa example natin na paniniwala na lahat na ang mga babae ay kailangan lang mag-stay sa bahay, mag-asikaso lang sa pamilya, tas sa mga lalaki naman ay maging strong, like sila yung provider, and sila yung mga lalaking unemotional, yung kaya nila lahat. Number 2 is marginalization. Pushing certain genders or groups to the edge of society, limiting their opportunities or voice. So, dito po daw sa marginalization is hindi nila pinapahintulutan yung mga ibang gender na magkaroon ng boses, like the LGBTQ. Katulad ng halimbawa na ito, women excluded from decision-making in communities or LGBTQ plus individuals being denied equal rights. So, ang kanilang pinanggagalingan is kailangan, yung babae lang yung kailangan magdesisyon sa buhay. Walang para sila sa mga ibang gender like LGBTQ+. Hindi nila binibigyang pansin yung mga ibang gender, which is mali, 'di ba? Number 3 is abuse and violence, or yung harm done to someone because of their gender. So, ito daw yung mga pananakit dahil sa kanilang kasarian. For example, domestic violence, sexual harassment, human trafficking, and gender-based hate crimes. So, dito yung mga nangyayari dahil sa mga kasarian nila ay na-abuse sila. So, may mga ibang tao talaga na akala nila is lahat ng kasarian ng ganito, babae na sinasaktan nila dahil sa akala nila is mahina ang mga babae, like sa mga bakla. Sinasaktan nila kasi hindi nila tanggap. How can we express gender issues through gender and development? So, we know that sex is naturally given at birth or biological, while gender is about the roles and expectations shaped by the society. And because of this, gender issues like discriminations and inequalities arise. So, to address these issues, here is the framework of gender and development. So, let us know what is development and what is the gender and development. Development is the process of growth and progress in society, where people should have equal opportunities to fulfill their potential. And gender and development is a development perspective that recognizes that there is blocks to development, specifically the gender issues like discriminations and inequalities. And also, God aims for equality, regardless of gender identity or sexuality. And it encourages policies and practices that address the specific needs of both women and men. So let us look the history of God in the Philippines. So in 1970s, the UN or United Nations declared the International Women's Year and started the Decade for Women, which made the Philippines more active in global conferences emphasizing the women's role in development. So during this time, women's organizations in the country became more stronger in pushing for equality, rights, and participation in development. In 1980s, the Philippines signed the CEDAW, or the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. A CEDAW is a major international treaty protecting women's rights. And after the People Power Revolution this time, the women's group pushed for greater recognition of gender equality. And in 1990s, the Philippines joined the Beijing Platform for Action during the UN World on Women to support the gender and development by creating plans for gender-responsive development. And during this time,
the government offices requires to have God budget. And all of this resulted in the Magna Carta for Women, a comprehensive women's human rights law that seeks to eliminate discrimination against women by recognizing, protecting, fulfilling, and promoting their rights, especially those in the marginalized sectors. So let us know the importance of gender and development. So gender and development promotes gender equality by ensuring the equal opportunities in educations, jobs, leadership, and decision making. And it also protects rights and welfare by addressing violence, discrimination, and harassment while upholding human rights for all, regardless of their gender identity. And it empowers individuals and communities by encouraging everyone, women, men, to reach their full potential and participate in all aspects of society. And lastly, it strengthens development since equal contributions from all lead to faster growth and better policies and programs. Overall, the gender and development framework calls for a fair treatment for all and inclusive society where everyone is accepted regardless of gender, age, sex, or status, and so on. And addressing these gender issues is essential to remove barriers to personal and societal development. And this is all the discussion of Group 2 about the gender and development. Thank you for listening.